pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay San Marcos. Nang panahon iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at pinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Nilayo muna siya ni Jesus sa karamihan. Isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Tumingala si Jesus sa langit, nagbuntong hininga, at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin, mabuksan, at nakarinig na ito. Nawala ang pagkautal, at nakapagsalita na siya ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man. Ngunit, kung kailan sila pinagbawalan, lalo naman nila itong ipinamalita. Sila'y lubhan na gilalas at ang wika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa. Nakaririnig na ang bingi, nakapagsasalita ang pipi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Marahil sa inyong pumamasyal, isa sa mga figurin na nakikita natin, yung tatlong unggoy. Meron po kayo nakikitang ganon. Yung tatlong unggoy na yung magkakatabi, yung isa nakaganon, yung isa ganyan, at yung isa nakatakip. So sabi nila, yun yung figurin na see no evil, hear no evil, speak no evil. Pero bagamat nakatutuwa yung figurin na yun at maganda po yung paalala, yung ginawa ng Panginoon nang siya'y dumating, kabaliktaran nun. Tama na huwag kang tumingin sa masama. Tama na huwag kang makinig sa masama. Lalong higit, huwag kang magsalita ng masama. Kaya lang, kahit ano talagang gawain mo, may makikita ka laging masama. Di ba? Maglakad ka, makita mo, nakalagay sa dyaryo, binangga ng Chinese Coast Guard yung Philippine Coast Guard na bangka. Tapos sa gilid, may isang sexing babaeng nakabikini. Di ba? Yung sa dyaryo. Ano yun? Nakatingin kaya yung kapitan doon sa babae na yun? Kaya nagkabanggaan. Di ba? Pag titingnan niyo po yung mga tabloid, kahit sabihin mo, ang titingnan mo yung balita, may makikita kang masama. Ayaw mo makinig sa masama. Kaya lang yung kapitbahay mo talagang reyna ng marites. Di ba? Ano gagawain mo doon? O lalong higit, nandyan yung bibig. Pag nagulat, makita mo kung ano na mga pinagsasasabi. Malutong pa sa sitsarong kawali yung mura pagka lumabas. Kaya lagi sinasabi, hear no evil, see no evil, speak no evil. Pero sa Ebanghelyo, bago nangyari po yung sinasabing, huwag kang tumingin, huwag kang makarinig, at huwag kang magsalita. Anong ginawa ng Panginoon? Nakabaliktaran lahat nun. Yung tao na nagsasalita, sabi niya, tumahimik ka. Di ba yung nasabi niya doon sa demonyo? Tumahimik ka, silence, be muzzled. Sinasabi ng Panginoon sa demonyo. At ngayon sa pagkakataong ito na nagpapagaling siya, ang sinasabi naman niya, be open, Ephata. Nandun, sinasabi ng Panginoon, tumahimik, at nandun na, mabuksan. Kahit anong takip yung gawin mo sa mata mo, may iba, huy, huwag kang tumingin ng ganyan, masama yan. Pero nakabukas. Diba?
Kahit anong gawin mong takip sa tenga mo, hindi mo marinig, maririnig mo pa din. At kahit anong pigil yung gawin mo doon sa salita, habang nandun na, maaaring hindi ka nagsasalita, pero nandun sa loob, gustong-gusto mong lumabas yung sasabihin mo. Ano po yung sinasabi ng Panginoon? Be silenced. Be open. Hindi po yun magkasalungat na utos ng Panginoon. Be silenced. Tumahimik tayo. Sa dami naman nakikita natin, sa dami ng mga naririnig natin, sa dami ng mga bagay na pwedeng ilabas natin sa ating salita, sa ating bibig, na sinasabi ng Panginoon, matuto tayong tumahimik. At matuto tayong manahimik para ano? Para makita natin ang Diyos. Para marinig natin ang Diyos. Parang mamutawi sa bibig natin ang Panginoon. So that our hearts will be filled with love. Hindi po makatutuloy ang Panginoon at mananahan na lubusan sa puso natin kung hindi po tayo matutong tumigil at manahimik. Kaya nga napakahalaga po sa pagdadasal ng ating pagtahimik. Hindi lamang po tayo nagdadasal kapag nagsisimula na yung misa. Bago pa magmisa, nagdadasal na tayo. Sa mga pagkakataon na tumatahimik tayo, nagdadasal tayo. Dahil sa mga katahimikan na yon, sa mga sandali na yon, nakikinig ba tayo sa Panginoong Diyos? And the Lord is asking us to listen, not just with our ears, to see not just with our eyes, but to listen with our hearts. Kaya nga po sa unang pagbasa, yun ang sinasabi sa atin, huwag tayong matakot, lakasan mong yung loob. Kasi madalas kaya tayo ayaw tumingin, kaya kumisan ayaw nating pakinggan, at lalong higit, hindi natin masabi kung ano yung dapat sabihin natin. Kasi nadadaig tayo ng kasalanan, nadadaig tayo ng masama, nadadaig tayo ng takot. Inuunahan ng kasalanan at ng kasamaan yung puso natin. That's why the Lord is asking us to be strong, not to fear. At hayaan natin yung puso natin, bakantihin natin ang mga bagay na yan, at ang ipuno natin ay ang Panginoong Diyos. Magkaroon tayo ng pusong mapagtiwala. Kaya nga napakagandang halimbawa niya ng ating mahal na Birheng Maria. Na bagamat wala sa kalendaryo natin talaga yung pista, pero basta September 8, birthday ni Mama Mary. Mary listened with her heart. At yan na napakagandang halimbawang iniwan sa atin. At sa pangalawang pagbasa, sinasabi din sa atin, huwag tayo maging judgmental. Huwag natin ikahon yung ating sarili o maging yung ating kapwa. Ano ulit sinasabi sa atin? Yung sinabi sa Ebanghelyo, maging bukas. At kung magiging bukas tayo sa Panginoon, makaririnig tayo, makakakita tayo. Diba yan yung kakatuwang bagay? Pag maalala niyo po yung kinukwento ko na yan dati, may pinahahanap sa yung bagay, hindi mo makita. Nalala ko na seminarista po kami. Bagong pasok ako sa seminaryo, narinig ko, may isa kaming kasama sa seminaryo, ang apelido niya, Halimaw. May kasama ko sa dorm. So, curious po ako, hinahanap ko. Ano kaya itsura nitong si Efren? Kasi pangalan niya, Halimaw. Hinahanap ko na saan kaya yung kwarto niyang. Hindi ko po makita. Kasi ang hinahanap ko, letter H. Ang spelling pala ng Halimaw niya ay J. Jalimaw. Pero mabait po si Efren. Sa katunayan, tawag namin sa kanya, Jolly. Kasabay niya sumikat si Jollibee. Kaya, Jalimaw. Yun po yung turo. Hindi mo makikita.
Hindi mo makikita kapag ka meron kang bagay na iniisip o meron ka kagad ikinahon sa sarili mo. Akala mo nakatatakot, akala mo masama, pero yung pala mabait. Gaya ng tao na yun. Yung pala masayahin. Kaya nga diba, minsan ganun sasabihin sa'yo, hanapin mo, babalik ka, wala po doon. O, ano sasabihin ng matatanda? Hanapin mo, nandun. O, wala po doon. Pagagalitan ka. Hindi bibig ang ginagamit sa paghahanap. Mata. O, pag di mo pa nakita, magagalit na. Pag di mo makikita yan, makikita mo. O, di ba? Alam natin, galit na eh. Pero yun eh, hindi natin makikita kung talagang mata lang o sabihin mo, tenga. Kaya nga sabi ng Panginoon, be silenced. Doon sa ibang pagkakataon na nagpagaling siya. Pero sa pagkakataon na ito, be open. Kung bubuksan natin yung ating puso, makikita natin lahat. Maririnig natin lahat. Kaya nga mahal na Birhen, napakagandang halimbawa. Pagbabalikan nyo yung iba't ibang mga kwento sa mahal na ina, sa banal na ebanghelyo, ano sasabihin doon? O di ba nang minarite sa kanya, nabuntis yung kanyang pinsang si Elizabeth? O, hindi na nag-atubili ang mahal na Birhen. Dumayo siya mula dito sa Maynila hanggang Tarlac para lang makichismis. Imagine mo, wala namang esitex nung araw. Sino namang marites yung magtsatsaga ng magbibiyahe ka mula Maynila hanggang Tarlac para makichika lang o makichismis sa baku-bakong daan. Pero hindi. Pumunta ang mahal na Birhen kasi ramdam niya sa puso niya, dapat tumulong siya. Kaya nga sabi na ebanghelyo na natili pa siya doon ng 3 buwan. Tinulungan niya si Elizabeth hanggang manganak. Ang tao na sanay makinig at nabuksan, nararamdaman ng kanyang puso at ituturo sa kanya kung ano yung dapat gawain. Kaya meron siyang pagkukusa, meron siyang malasakit, meron siyang puso para dumamay. At yan ang mahal na ina. Hindi lang yun. Nung ang Panginoon malaki na, alam natin, naubusan ng alak yung kinasal. O hindi ba't ang mahal na Birhen din nagsabi sa Panginoon, anak, wala na silang alak. At alam natin ginawa ng Panginoon, ginawang alak yung tubig. Ano sabi ng mahal na Birhen sa mga utusan? Gawin niyo kung anong sasabihin niya. Mary was teaching them how to listen, how to obey, how to follow. At sa huli, sasabihin, talaga nakinig ang mahal na Birhen sa Diyos sa kanyang puso. Ang hirap unawain, paanong sa buhay nagpapakabuti ka o tumupad ka. Nandun ang paghihirap, maging kamatayan. Pero walang pag-alinlangan because Mary listened with her heart. She stood fast in her faith. Nandun siya sa paanan ng krus nang ang Panginoon ay nabayubay at namatay. At nanatili siya, kapiling din ng mga alagad, hanggang sa ang Panginoon ay muling nabuhay at isinugo ang Espiritu Santo sa mga apostol. Kaya nga po, yan yung hamon sa atin. Yan yung paanyaya sa atin na tayo ay mabuksan din. At bunga ng pagkabukas na yan ng Panginoon ng ating mata, tainga at ng ating puso, tayo ay tunay na makapagsalita. Tayo tunay na mabuhay. Tayo tunay na makapagpahayag ng katotohanan ng Diyos sa pamamagitan ng ating buhay. At yan ay nangyayari kapag binubuksan natin yung ating sarili sa Panginoon. Pag talagang nakikinig yung puso natin sa Panginoon katulad ng pakikinig ng mahal na Birheng Maria. To listen with one's heart in silence
and being always open. Kaya nyo sa uli, iwan ko po kayo na isang kanta. Pero hindi ko kakantayin, mas magandang pakinggan nyo na lang po. Naririnig lagi natin yan. Ang narinig ko po yan, ang natatandaan ko lang, yung lyrics ng chorus. You say it nothing, you say it best when you say nothing at all. Diba? Minsan sabi ko yan, dapat sabihin sa bungangerang asawa. Diba? Tumahimik ka na lang, umayos ka. You say it best when you say nothing at all. Pero alam niyo po, pag binalikan niyo yung lyrics ng kanta na yon ni Ronald Keating, sabi po nung lyrics, it's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I can never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying, you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me whenever I fall. You say it best when you say nothing at all. All day long, I can hear people talking out loud. But when you hold me near, you drown out the crowd. Try as they may, they can never define what's being said between your heart and mine. Pag nababalikan ko po yung lyrics nun, iba yun ang sinabi ng Ebanghelyo. Sa pagtahimik na yon, naririnig natin ang Diyos. At yung puwang na yun sa Diyos, naririnig din natin yung iba. Sa paghahari na yun ng Panginoon sa ating puso, nakikita natin ang Diyos. Naririnig natin ang Diyos, kung kaya ginagawa natin yung marapat. Makikita natin talaga yung dapat nating makita. Magagawa talaga natin yung dapat nating magawa. Magiging daluyan tayo ng pagmamahal. Tanungin natin ating sarili, paano natin to ginaganap? Katulad ng pagganap ng mahal na ina. Hilingin natin ang tulong ng mahal na Birheng Maria. Sa araw na ito na nagpapasalamat tayo, ginugunita natin ang kanyang kaarawan. Maging napakagandang regalo natin sa mahal na Birhen. Ang mga mata, ang mga tainga, ang mga puso natin na handang makinig katulad ng ginawa niya. Happy birthday, Mama Mary. We love you.